Hello po. Ano na to? Minimize ko. Ay, bakit ko minimize? Aray. So, saan na to? Okay. Okay, so just hold on. So, babalik ako ngayon. So, saan na tayo? Share. Sa ano, urethra, sa urinary. Urinary na tayo. Yes. Opo. Just a minute. Ayan pa lang. Okay. So we're back. Konti na lang. Nasa urinary na tayo, endocrine na tayong kasunod. Nervous system, respiratory, digestive, urinary. So we're here. Yeah. So andito na tayo sa urinary. Okay, so pinag-usapan natin, we have in the system, in the urinary system, we have the structures. Ano ang nandoon? It consists of, meron tayong 2 kidneys, 2 ureters, a bladder, and a urethra. Tingnan natin yan. So ito ngayon, nakikita ba natin lahat? Yes, ma'am. Yes po. Okay. So ito ngayon, ang ating urinary system. Ang urinary system natin, as I said, it consists of 2 kidneys, the left and the right. Okay? 2 ureters, the left and the right. Nakikita nyo yan? Yes, And ma'am. by the way, yung kidney, para nyo nakikita yung kidney beans, ganon siya, shape niya ha. It looks like ganon. So, meron tayong uterus, which is not included there. Yung bladder, may 1 bladder. Meron tayong urethra. Yung Sphincter. sphincter dito ay a part, yung baba nung bladder. So, it's not actually the system itself. Okay? So, ang sabi natin, ulitin ko, the urinary system consists of 2 kidneys, 2 ureters, a bladder, and a urethra. Yun ang nasa urinary system. Makikita natin ito, dito sa kidney natin, ang function nito, dito nag-filtrate yung ating mga kinakain. Endocrine system. Ma'am? Okay? Dun sa kidney natin, nanggagaling yung pagkain natin, sabi kanina, from the mouth to yung dun na sa stomach. Dito ngayon, ang punta ng pagkain is going to the urinary system. Yung mga waste na from the bloodstream na dala-dala ng mga kinain natin, magpo-form siya ng urine. Yun yung waste na i-excrete natin sa ating urinary system. So, yun yung pinakahuli na. So, pagka dumaan na, na-filtrate yung pagkain mo from the kidney, magpapass through siya sa ureter, tapos, bababa siya ngayon sa bladder mo, kaya na-feel natin kung minsan we have the full bladder. So, na-feel natin, nandito na siya, naka-stack up na siya. And, meron na tayong feeling na iihi na tayo. So, lalabas na siya through yung ating structure na urethra. Okay? Sa urethra tayo naglalabas ng ihi. Hindi dun sa ating vagina. Okay? Remember that. Kasi dun sa concept ng mga tao, umiihi ako sa vagina ko. So, through the urethra.
tamang term is urethra. Okay? So ito yung ating mga medical terms na kailangan yung tinatandaan. When it comes to the urinary system, we have the kidneys, ureters, the bladder, and the urethra. Okay? So going forward, dito tayo sa endocrine system. The endocrine or endocrine, sabi nung mga English, endocrine. The endocrine system is one of the most complicated of the body systems. It consists of glands widely separated from each other with no direct anatomical links. Tignan nyo bakit siya nagiging complicated? Because they are separated with no anatomical links. Okay? Yung kagaya yung puso ay malayo doon sa ating lungs. Hindi siya konektado, 'di ba? Wala siyang meron siyang another daanan para ka pumunta sa lungs. Meron siyang from heart to the urinary, meron siyang kailangan daanan para magkadugtong. So hindi sila nagli-link-link. Okay? So many of its functions are understood but some remains to be explained. This section describes the endocrine glands and the profound influences they exert on the growth and development as well as the activities of the human body. So, yung nagpa-function dito, yung endocrine system, yung endocrine glands na tinatawag natin, ay doon siya influencing niya yung growth and development, more on the growth and development of a human individual. So makikita natin doon na ang function niya dito ay for the growth and development. Yung mga glands na ito na within the endocrine system, tinatawag nating endocrine because of doon sa mga glands. Mas a little bit confusing, sabi nga complicated, it's because of number one, doon sa mga names. The medical terms of names ng glands ay medyo confusing. Number one dito, meron tayong hypothalamus gland. So tandaan natin, ang endocrine system is related with the glands of the body that influences the growth and development of a human being. Hypothalamus gland, andito tayo sa una. Hypothalamus is on the base of the brain. Kung makikita nyo siya, nandito siya sa base. Doon. So yun ang hypothalamus. Meron tayong pituitary. Pag-usapan natin kung ano ang mga functions nito pagdating natin doon sa description ng bawat isa. So pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga glands within the endocrine system. Yung pituitary gland, sabi nga natin, it influences the growth and development ng individual human being. So yung hypothalamus, the pituitary gland, ano ba ang magiging role nito sa ating katawan pag dumating tayo at i-describe natin at pag-aaralan natin ang bawat isa nito? Thyroid and parathyroid glands, pancreas, adrenal glands, the placenta during the pregnancy, meron tayong pineal gland, nandoon sa may kabila ng base of the brain. Meron tayong thymus. Meron tayong ovary in females. And sa lalaki, we have the testicles in male. So ito ang nagko-compose dun sa endocrine system. Okay? So yung pinag-usapan natin, yung mga glands na yun, pag-uusapan natin pag dumating tayo dun sa topic na yun lang about endocrine. Reproductive system, although the organs of the reproductive system in the male and in the female are very different,
their primary functions are identical. Pareho ito na babae sa lalaki na ang primary functions nito ay continuation of the human life through procreation. Mag-umpisa doon sa kanilang process na nabubuo yung fetus. Okay? Doon pa lang sa embryo. Yung from the sperm and the eggs unite together, kaya tayo pareho na sinasabi dito. Reproductive system is the woman for the reproduction, and the male, sila yung nag-i-aid, nag-a-assist kung paano nabubuo ang isang reproductive system. So, the continuation of the human life through procreation. Yung both sila, nagbibigay sila ng importance doon sa pagkakaroon ng human being. Yung how the human being is going to be created from manggagaling sa both reproductive system ng male at saka female. In addition, the organs of both male and female reproductive systems secrete hormones which influence growth and development and sexual characteristics. Ito yung sinabi kanina na reproductive system na kasama yung ating reproductive organs. Na meron tayo dito, balikan natin, yun dun sa endocrine, sa babae, sa reproductive na kasama dito, yung ating ovary, at yung may placenta din, plus yung lalaki ay testicle. Tandaan ninyo, yung dalawa ninyo na yon, sa babae, for the reproductive women, merong ovary, doon sa lalaki, we have the testicles. So yun yung comprise ng importance ng glands dun sa endocrine. Dito ngayon, nakikita nyo ngayon dito sa ating presentation is meron tayong male reproductive system as well as the female reproductive organs, the system. Makikita natin dito kung ano ang difference ng para sa lalaki at para sa lalaki. Hello, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Sa male reproductive system, meron What are you tayong doing? prostate gland. Batchan, what is Batchan doing? Yung nasa taas na ito ay prostate gland. Meron siyang seminal vesicle na tinatawag. Ito yon. Dito nang gagaling yung seminal fluid na inilalabas ng lalaki. Meron siyang penis, yung kasarian ng lalaki. Yung private part ng lalaki, tinatawag nating penis. Meron doon vas deferens. Meron yun yung vas deferens na nakalining doon sa kanyang pag-aari. Meron doon sa baba nun, yung dalawa na testis. Yun yung testicles na tinatawag natin. And meron siyang scrotum. Yung nasa baba nun is yung testis and the scrotum. They are calling it the scrotal region or the scrotal. At yung urethra, doon sa pinakababa nun, meron siyang urethra. Meron din sa babaeng ganon. So tingnan natin ang difference doon sa female. Ang female, meron siyang uterus, yung pinakataas niya, na meron siyang dalawang fallopian tubes, at meron siyang dalawang ovaries. Left and right yon. Kaya pag yung nagkaroon ng problema yung ovary na isa, kinakat yun, tinatanggal. Ngayon, kung yung fallopian tube nagkaroon ng ectopic pregnancy, yung tinatawag natin, hindi nagbuntis dun sa uterus, so dito lang nag-meet yung sperm and egg sa fallopian tube, so it causes abnormality,
tatanggalin ang fallopian tube na kung meron nandoon yung ating No, no, no. No, no. It's garbage. It's garbage. No, no, no. kasama yung ovary. Or hindi po pwedeng tanggalin ang ovary. Okay? Or kasama yung ovary. So down to that, meron ang babae na cervix. At down, merong around 6 inches na kanal na yun ang tinatawag na vagina. Okay? So naintindihan natin ngayon na dito yung female reproductive at dito sa male reproductive. So yung mga functions nito, pag-aaralan natin sa susunod. So for now, hanggang dun lang yung mga system, yung ating the whole system of the body that comprises the whole body. Okay? So nag-umpisa tayo, going back. Ilan yung system? Just to summarize yung pinag-usapan natin. Ilan ang Dami. system meron ng body natin? 11, ma'am. 11. Okay. So as we see, yung 11 na yon pinag-aralan na natin ngayon. And we have taken it yung kung ano ang function, yung anatomy and physiology. Yung anatomy ng skin, ano ang purpose nito sa ating pangangatawan. So yung anatomy ng skin, as per se, is it protects, yung structure is the skin, yung ating mga epidermis, dermis, at saka subcutaneous. So yun yung nagpo-protect doon sa ating outer lining of the body. It protects the body. Yung skeletal, kung paano tayo tumatayo. Yun the bones that comprises the body. Yung muscular are the muscles within the body. Endocrine, yun yung mga glands natin that influences the growth and development. Yung ating cardiovascular, it comprises the heart and the No. structures of the heart. Siya yung main na I nagsisirculate don't have this. I don't have ating this. blood sa buong katawan. No, no, no. No, stop doing like that. You will fall down. System are the circulation of the body, the blood, the circulatory system is the function is yung buong circulation ng blood natin sa buong katawan. And the respiratory is in our breathing system, Babuch! ang function is to breathe out and breathe in. Ang digestive system natin is for our absorption, preparation, and absorption of food. Yung nervous system natin is yung ating mga nerves na we have the two kinds, which is the central and the peripheral. So yung ating central that consists of the brain and the spinal, and the peripheral, yun yung nasa baba, support promoting blood circulation in the lower part of the system. Yung ating digestive system, okay, so urinary system, sorry. The urinary system, yun yung end product na ini-excrete natin through our urinary system. Yun yung urine na waste product ng bloodstream na i-excrete natin. And the reproductive system is the reproduction or procreation of the human being. So it is both for the male and the female, but it's different structures. Okay, so ito yung mga systems natin within the human body. Okay, so yung mga medical terminologies natin, dito nakasama from the start na nag-umpisa tayo. So nakita natin doon, dito, yung mga medical terms na pinag-aaralan natin, na pinag-uusapan natin. So, by the time goes, as we start dito sa ating mga systems,
sa mga sa anatomy and physiology, nag-incorporate na dito yung ating mga medical terms. So, hindi natin siya pwedeng isa-separate, kundi kailangan natin siyang i-put in our mind, in our hearts, na in every system like the integumentary, the skeletal, meron tayo ditong mga tinatawag na mga medical terms. And medical terms, like now, itong reclining position, supine and prone are the medical terms. Okay? Supine is facing up and prone is facing down. Anatomical positions, yung lateral, posterior, anterior. Okay? Going forward, meron tayong tinatawag na skin. Alam natin na ngayon kung ano yung mga nasa skin natin. What are the composed, the system that comprises in a skin. Yung ating circulatory system, so yung arteries and veins, those are the medical terms. Yung ating mga pericardium, myocardium, I'm just giving you the simple example of the medical terms. Whenever we go in our medical workplaces, yung mga settings, ang pinag-uusapan doon are medical terms. We are not going to talk about or discuss something when we are, especially when we are in front of our patients, hindi natin pag-uusapan yung mga layman terms or mga common terms. Or as like for example na sinabi ko kanina, na pag pinaupo mo yung pasyente, inorderan ka ng doktor, sasabihin ng doktor, you put the patient in a prone position. So kailangan sundin mo, narinig mo yung prone position, it's a medical term, and yung nagsasabi na prone position is yung upward, facing, dadapa. Okay? Prone and supine. So yun yung mga pinag-aaralan nating mga medical terms. When it comes to heart, meron tayong arteries and the vein. And so sa circulatory system, meron tayong doon ay yung going circulatory system na tayo. Patay. Ma'am, pakibalik mo na sa kanina, ma'am. Sige pa, isa pa. System. So pinag-uusapan natin ngayon is just a wrap up. Okay? Kung ano yung mga medical terminologies na nandito ngayon sa ating system na paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na gagamitin natin itong mga medical terms na to when we are already in our present workplaces. Doon sa ating medical healthcare facility na pupuntahan ninyo, itong lahat na ito ay gagamitin natin whenever we talk, whenever we discuss between doon sa inyong co-worker, co-healthcare provider. Hindi tayo mag-usap ng mga layman term. Layman's term, exclude natin yun, papalitan natin ng mga medical term. Circulatory, so yung arteries, the veins. Wait lang, ma'am. I-picturean ko muna yung sa heart. Ibibigay ko sa inyo itong presentation na to. Okay, so i-reviewin nyo. So next na mag-meet tayo, we are going to have just a simple quiz. Ito yung kagaya yung ginawa natin kanina. Okay? Yes, so makukuha nyo to and you can review it. So yung circulation natin, yung circulation of the blood through the heart, from the superior vena cava to the rest of the body. So alam natin yung flow nito. So 1, 2, 3, 4. We will go through number 1, 2, 3, 4. Ano yung mga yon? Okay? Tatandaan nyo yan. The nervous system. Ano ba ang nando sa nervous system natin? Yung central nervous system and the peripheral nervous system.
Sa respiratory natin, what are the most important medical terms? So ito yung mga ito within the structure, within the anatomy. Digestive system natin. Ano ba ang nandito sa digestive system natin? Na yung mga medical terms natin. Okay? Yung mga alimentary canal. So those are medical terms. Urinary system natin, those structure within the urinary system, we have the structure as kidneys, ureters, bladder, urethra, they are a medical term. Paulit-ulit ko, sinasabi ko itong mga medical terms na to ang gagamitin natin. Hindi na ako sa inyo magsasalita ng aside from these terms pag we go through sa ating pag-aaral. Endocrine or the endocrine system natin, what are the glands that are included or that consist of the endocrine system? So ito yung mga hypothalamus, pituitary gland, thyroid, pancreas, thymus, adrenal, and the function of it, i-discuss natin ito later. Another topic regarding this individual system. Reproductive system, so ito rin yun. Ano ba ang nandoon sa reproductive system and the function of itself. So matatapos na tayo dito. Tapusin natin itong the system, itong anatomy and physiology for today. Kasama na dito yung ating medical terminologies. Whereas, meron pa tayong going through dun sa ating pag-aaral, ay marami pa tayong mga medical terms na in between ay maibibigay ko sa inyo. But for now, within this anatomy and physiology, nag-consist ito ng mga medical terms na dapat nating i-review, dapat nating i-keep in heart dahil ito ang gagamitin natin while we talk, while we discuss within our healthcare professional. So reproductive system, mag-i-end na to ha, yung ating last series. Reproductive system natin, nasabi ko sa inyo, we have both for the male and for the female. So ito yon. Alam nyo kung ano ang consisting ng male and the female reproductive system. So doon nagtatapos yung ating topic for this day. So sa susunod, pag-uusapan natin, ang topic I think is communicable disease, something. So anyway, for the next week, ano natin yung pag-aaralan nating topic. Okay, so for this time, we have done yung ating anatomy and physiology. So we must bear in mind na we have the 11 systems na pinag-aralan natin at kung ano-ano ang mga functions, the physiology, yun yung functions ng bawat reproductive organ or yung anatomy, the structure of the body. Okay, so alam natin ang difference between anatomy and the physiology. Anatomy is the structure and yung physiology is yung function. Ano ba ang ginagawa noong bawat system natin na organ, na structure within dun sa ating katawan. So we have 11 of it. So babalik tayo and before the start of our course, magbibigay ako ng another quiz para naman malaman natin kung meron kayong napulot sa pag-aaral natin. Okay? So tama ba yon? Yes, ma'am. So I just want to say thank you uli. At hopefully, naintindihan nyo o may naiintindihan kayo. Yes, ma'am. Okay? Yes, so, ano ba ang makukuha kong feedback o evaluation sa inyo? So, how to improve more kung paano ko pa kayo
tuturuan ng mas maayos at mas maigi. Is there Okay any na po. more ways na mas maganda pa rito sa ginagawa ko ngayon na dapat nating gawin para maintindihan ninyo na maayos? Okay na po. Or okay na? Salamat naman. Okay na. at Okay na, intindihan namin. naintindihan nyo. The way na Intindihan ko, mag-explain ewan ko sa ako, iba. sorry, Naintindihan ko po, pero ewan ko sa iba, baka nakaintindihan nila. so sinabi ko nga sa inyo, mahirap, it's a little bit confusing. Lalo na kung wala naman tayong naririnig na gano'n, yung background natin, ay hindi tayo nakakarinig parati ng ganitong mga terms. So it's a little bit confusing, complicated, mahirap intindihan. But going to, in the process, starting from now until the end ng course natin, so hopefully, alam nyo na lahat yung mga ito. Na Nasanay din, ma'am. ha? Nasanay rin for using medical term. Yes, yun ang sasanayin natin. Papraktisin natin. So yung in-between na pinag-aaralan natin, we have to introduce yung mga medical terms para nakukuha natin kung ano talaga ang importance nito in every communication that we are going to do. Okay? So hopefully, makadagdag sa kaalaman ninyo yung ating mga topics na pag-aaralan. And natatandaan nyo ba yung topic na inuna natin from the first, yung introduction natin sa nursing aid? The fundamentals of the Yung nursing aid. fundamentals ng nursing natin, ng nursing aid. Basta. The Yung key points of communication. ACRO means care. Yon. So yun, yung hierarchy, so yun ay matatandaan natin. And we are going to use them, especially yung communication process. Go along tayo through our course and dun sa pag-uusapan natin hanggang matapos tayo and you are already in your workplaces, magagamit niyong lahat ito. So matatandaan nyo si Miss Annie, si Teacher Annie na ituro ito ni Ma'am noon, na ito yung ganito noon. Okay, so hopefully itong mga sinasabi ko sa inyo ay maging makaragdag dun sa kaalaman ninyo as you go along dun sa course ng nursing aid. Knowledge is power. Yes, knowledge is power. At yung continuity of yung pag-aaral natin is continuous yan. So continuous yung pag-aaral, continuous yung knowledge, at continuously nating pag-aaralan yung mga terminologies natin. Lalo na when you come into the law. Maraming terminologies doon, yung hindi lang yung mga binigay ko na liability, na law, jurisprudence, malpractice, incompetence, Negligence. yun mga common, negligence. So yun yung mga common medical terminologies. So I hope dito na magtatapos yung ating course for tonight. So babalik tayo uli sa Sunday? Saturday? Sunday, same. Sunday na lang, katulad, ay, Saturday pala ngayon. Saturday. Saturday, today is Saturday. Okay, so I hope yung availability ng time schedule nun lahat ay makapagsama-sama tayong uli para mapag-aralan pa natin yung mga kasama dito sa outline natin, yung mga topics na dapat natin pag-aralin. Okay, so we already exceeded yung time natin pero okay lang dahil nag-uusap tayo. We wrap up yung nagsasummarize tayo dun sa pinag-aralan natin. So I hope it will be bare in your mind na ito ay matatandaan ninyo by heart. Okay? Hindi also. sa puso at sa isipan, kailangan tatandain natin. Kasi when it comes to application in our practical
doon na sa practicality, doon na natin makikita whether yung pinag-aralan natin is okay ba dito sa ating pag-uusap. Doon sa ia-apply mo, doon sa pasyente mo. Yung mga assistive devices natin na gagamitin, mga medical terms din yun. Okay? So lahat ay medical terms. It's not an ordinary person or a common person will know this. Except for those people na they are yung continuing training or educating themselves regarding in the medical field. So, makakatulong sa atin ito. Okay? So, yung mga assistive devices, yung mga medical terminologies regarding dun sa paggamit ng gamot, sa ating paggawa ng bed making, yung mga positioning, kung paano natin ililift yung pasyente, paano pushing, paano tayong transferring of patients. Those are some of those words na ginagamit, term to be used sa atin. Okay? So, any questions from the title of the course sa topic natin ngayon na pinag-aralan? Meron ba tayong gusto pang linawin? May question pa tayo na hindi malinaw para sa inyo na pwede nating bigyan ng linaw? Wala na po. Okay na po. Okay na.